Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Redroque in this our 365 Daily Devotion. So ngayong araw nga po ay tatalakayan natin about sa Shipra and Puwa. And ang topic po natin ngayong araw ay Godly Rebellion. So ang ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Exodus chapter 1 verses 15 to 22. And ang sabi po rito ay ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay matakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inuutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. So, ang unang katuroan po natin ngayong araw ay civil disobedience is biblical. So, ang civil disobedience daw ay isa itong biblical dahil nga alam naman natin na ang law dito sa mundong ito ay medyo taliwas o contradicting sa Biblia. So, kung kailangan natin disobedience o hindi sumunod sa civil law dito sa mundong ito o sa kinabibilangan natin ay talagang mas pipiliin pa rin natin na sumunod sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon dahil nga ito pa rin ang mananaig kahit na anuman ang mangyayari ay dapat susundin natin kung ano nga ba ang law sa Biblia o kung ano ang law na ibinigay ng ating Panginoon dahil ito nga ang mas nakakaangat sa lahat ng bagay na buong law dito o mga batas sa mundong ito. So, ang pangalan naman po sa ating tuturuan ay human protection is just an illusion. So, ang human protection ay illusion lang ito dahil nga dito lang sa lupa mangyayari. So, in eternal or in spiritual ay hindi natin makikita na meron pa palang kailangan natin protektahan kesa sa ating physical na sarili. Ngunit kailangan din natin protektahan ang ating spiritual at upang magkaroon tayo ng isang deep relationship sa ating Panginoon. So, huwag tayo magpa-apekto sa human illusion o ito yung human protection na illusion lang sa mga tao. And ang last naman po sa ating tutorial ay there is a blessing in obeying God. So, meron nga daw blessing sa tuwing tayo nga ay sumusunod o nag-obey sa ating Panginoon. So, hindi dapat tayo sumusunod sa kung ano ang nakasulat sa batas dito sa mundong ito dahil nga ang iba dito ay contradicting sa batas na ipinapakita o sinasabi ng ating Panginoon. So, kung gusto natin na magkaroon ng blessing o bigyan tayo ng blessing ng ating Panginoon, ay dapat sumunod lang tayo sa kanyang inuutos at sumunod lang tayo sa mga salita niya. And yun lang po, dito na po ako tatapos. Thank you.